Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong Midnight CJ. Ang kwento natin sa araw na ito ay sesentro sa isang magsasakang galit sa mga sundalo. Pero noong araw, okay naman siya sa mga sundalo. So ano nga ba ang dahilan kung bakit nagalit po si matandang Soylo sa mga sundalong dumadaan sa kanila? Tara at sabay-sabay na nating pakinggan. Taon ng 1987. Hindi na bago kay Tandang Soylo at kay Tandang Edita yung ingay ng putukan mula sa mga sundalo at rebelde. Upang makaiwas sa alitan ng dalawa, kinakaibigan na lang ito ni Tandang Soylo maging si Tandang Edita. Magpagayon pa man, wala siyang nilalaglag sa magkabilang grupo. Kapag nagtanong ang mga rebelde kung may nakitang mga sundalong duman doon, walang tinuturo si Tandang Soylo. Kapag ang sundalo naman nagtanong kung meron bang napadaan na mga rebelde, hindi rin niya isinusumbong. Sa madaling sabi, nagiging balance po ang mag-asawang Soylo at Edita. Nakilala nila ang batang si Nonoy. Si Nonoy ay isang batang palaboy. Wala nang matuluyan, walang makainan, kaya't kinupkup ito ng mag-asawang matanda. Magmula noon, tinawag siyang anak ng dalawa. Nonoy! Po! Tay! Tanghali na! Bangon na! Opo nga po pala. Muntik ko nang makalimutan. Estudyante na nga po pala ako ngayon. Pero Itay Soylo, bakit po? Kanina po yatang madaling araw may nagpuputukan. Oo, dyan yun sa gawi dyan. Malamang na nagsalpukan na naman ang mga rebelde at mga militar. Itay, hindi pa tayo madadamay doon? Nonoy, wala ka pa man dito. Talagang sanay na kami sa amoy ng pulbura at sa putukan ng magkabilang panig. Pero syempre, hindi tayo madadamay dyan kasi wala tayong ginagawang masama. At kinakaibigan pa nga natin sila. Pinapakain at pinapainom ng tubig. At paminsan-minsan kapag mahaba ang oras nila, may kwentuhang nagaganap. Sige na Nonoy, anak. Gumaya ka na at ihatid kita mamaya sa labasan. Sige po na Edita. Tao po. May tao po yata. Buksan mo nga yon, Edita. Mga sundalo. Magandang umaga ho. Magandang umaga naman po. May ipaglilingkod po ba kami sa inyo? Ako ho si Teniente Argon. Kasama ko ho mga tauhan ko. Kanina hong madaling araw, nagkaroon ng engkwentro. Itatanong lang ho sana namin sa inyo kung may napadpad bang mga rebelde rito. Ay, Teniente! Nako, wala po. Wala po kaming nakikitang rebelde. Ganun ho ba? Kung may mamataan po kayo, huwag po kayo magdalawang isip na magsumbong sa amin. Dahil ang mga rebeldeng yun, napakadelikado nila. Kapag nagutom ang mga yan, tsak nabababa ng kagubatan at kukuhanan kayo ng mga alagang hayop o kaya naman mga imbak na bigas. Ganun ho ba, Teniente? Nako pasensya na po kayo. Kasi wala ho talaga O sige ho, mag-iingat na lang ho kayo ha. Oh, may bata pala rito. Nag-aaral ka ba? Opo, Teniente Argon. First day ko po sa school ngayon. Ayos. Sa palagay ko, balang araw, magiging sundalo ka rin. Opo, sana. Yun din po ang pangarap ko. Mabuti naman kung ganun. O paano, alis na ho kami.
Tenyente, baka gusto niyong magkape muna kayo ng mga tauhan mo. Nako, hindi na po. Huwag po kayong mag-alala sa amin. Marami po kaming supply na pagkain. Pagsapit ng hapon, mula sa eskwelahan umuwi na ang batang si Nonoy. Nagulat siya dahil halos kasabayan niyang dumarating ang isang grupo ng mga kalalakihang armado papunta sa bahay nila. Nay! May mga tao po! Mga armado sila! Shayla! May mga tao, yung mga kaibigan mo! Sabihin mo, saglit lang. Ano po yun? Nako, ang mga kaibigan nating rebelde. Magandang hapon ho, Manang Idita. Magandang hapon, Commander Python. Buti naman ho at natatandaan niyo pa ako. Sino ho bang makakalimot sa inyo? Nagugutom ho kasi kami. Nonoy, anak, kuha ka nga ron ng tubig? Kung pwede ho sana kahit na kaunting pagkain lang. Sige po. Commander Python, parang kaninang madaling araw may puto ka na naman sa gawin dyan. Ano ho bang nangyari? Kapag ho may puto ka na ganyan, wag na lang po kayo lalabas ng bahay nyo para manatili kayong safe at hindi kayo tamaan ng bala. Mga sundalo ho ba? Oho. Ito na po yung pagkain po ninyo. Nako, salamat dito bata. At heto naman po ang inyong tubig mga kaibigan. Salamat ho rito. Siya nga ho pala, kanina bago kami dumaan dito, meron kaming mga nakitang bakas. May mga napadaan ho bang sundalo rito? Ano? Hindi. Bakasyon ng mga taong namimitas ng mais. Mga nakasapatos. Alam nyo naman. Nagkalat ang mga matatalim na susog dito sa atin. Ganun ho ba? Sige ho. Ubusin muna namin to at salamat hong muli. Sige ho, Commander Python. Habang kumakain ang mga rebelde sa gilid ng bahay, nagbubulungan ang mga ito na parabang may pagdududa sa pamilya ni Tandang Soylo. Naitay, tayo yata pinag-uusapan ng mga ito. Huwag kang mag-alala, Nonoy. Ayos lang yan. Mababait naman ang mga rebeldeng yan. Sana nga po hindi tayo anuhin. Matagal ko na silang nakakasama. Minsan nga lang, hindi makakilala kapag talagang kagagaling nila sa putukan. Paano tayo pagka dito nagkaputukan sa tapat natin? Hindi naman siguro. Tapos na ho kaming kumain. Hindi na po kami magtatagal. Alis na rin ho kami. Sige ho, Commander Python, at salamat ho sa inyo. Mag-iingat na lang po kayo. Sige ho. Habang papaalis ang mga rebelde sa kanila, may narinig silang kakaibang ingay mula sa mataas na puno. Hindi nila pinansin yun. Pero ang matandang Idita may pagdududa sa ingay na yun. Ay nako, Shiloh. Narinig mo ba yun? O bakit? Anong meron doon? Para namang hindi mo alam kung ano yon. Idita, kung ano man yung ingay na yon, wala na akong pakialam doon. Siya na nga. Ano nga ba yung ingay na yon? Itay, inay. Wala yon anak. Wala yon. Hayaan mo yon. Sa gabing pagtulog nila sa bahay, nakabukod ang batang si Nonoy. Kasi nga, edad daw na yung bata, kaya't gusto na nito ng solo. Ano ka ba? Sige na. Ngayon lang Hoy, Shiloh, lipas ka na, kinakalawang ka na. Kaya tigil-tigilan mo ako. Sige na, Idita. Sige na, huwag ka nang mahiya, tulog na yung si Nonoy. Tigilan mo ako, Shiloh. Wala ka nang ibubuga.
Lipas ka na? Kinakalawang ka na. Ha! Ganon ba? Ang ingay naman nila. Ano bang ginagawa ng mga yun? Ha! Tinatawag mo akong kinakalawang ha? Sige, tignan natin. Hoy, saan ka pupunta? Diyan lang. Magpapalipas lang ng init ng ulo. Lumabas ang matandang Soylo. Hindi na nalaman nung magnanay kung saan ito nagpunta. Basta't may bitbit itong solo. Nakabota, nakasombrero at nakasuot ng pambukid. Nag-awi ba kayo? Nagalit yung tatay mo eh. Bakit po ba? Basta. Hindi mo pa yun pwedeng malaman. Bata ka pa anak. Bigla na naman nilang narinig yung ingay mula sa mataas na puno. Lumalakas ng lumalakas yun. Tapos mamaya, biglang hihina. Kaya't ang ginawa ng matandang Edita, niyaya na yung bata para matulog. Nay, bakit ho ba? Ano po ba yung ingay na yun? Teka, parang may kumakalmot po sa bubong po ng bahay natin. Oo nga. Hoy! Kung ikaw man yan, Soylo, wag mo naman kaming takutin. Teka lang inay, paano namang magiging si tatay yan? Ano namang gagawin niya sa bubong? Oo nga naman. Hoy, kung sino ka mang nasa bubong, hindi kami natatakot sa'yo. Kung sino ka man, nagpakilala ka. Nay, baka naman, baka ano? Baka... Hindi kayo makakatakas. Nay, nagsasalita. Hindi si tatay yon. Pag nabutas ko to, akin na yung bata. Kung sino ka man, tampalasyang ka. Umalis ka rito. Huwag kami. Nabubuhay kami ng payapa. Biglang nawala yung nagsasalita sa bubong. Tapos may lumagabag sa lupa. Naglakad yun, papunta sa pintuan kaya't ilang beses itong kumatok ng napakalakas. Nay! Papasok na siya, Nay! Sinabi ko na sa'yo, huwag kami! Huwag kami, parang awa mo na. Buksan mo to. Papasok ako. Dahil sa ayaw buksan ni Manang Edita, umikot ito sa likod. Tinignan kung may nakabukas na pintuan at bintana. Sa kamalas-malasan, bukas yung pintuan sa kusina. Hindi pala yon isinarado ng matandang Soylo nang umalis siya kanina. Kaya tuluyang nakapasok sa loob ang aswang. Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga ba? Sino ka? Aswang? Nay, aswang ito. Aswang! Matagal na akong dumadaan dito. Hindi ko kayo pinag-iintrisan. Pero nung maamoy ko na may pagkaing bago dito, ngayon pa lang ako dumaan. Ngayon pa lang. Anong pagkain? Walang pagkain dito. Meron. Ikaw yun. Sa takot ng magnanay, agad binuksan yung pintuan sa harapan at nagtatakbo papunta sa kadiliman. Hinabol sila ng aswang hanggang sa mabangga nila yung dalawang sundalo. Oh, bakit ho kayo tumatakbo? Ano nangyari sa inyo? Sir, may umahabol po sa amin. Papatayin po kami ng aswang. Ano? Ayun na siya. Lumapag yon sa isang matabang puno. Nakatingin lang tapos nakangisi. Yung dalawa naman, akala nila'y safe na sila.
Nagtatago sila sa likod ng dalawang sundalong nabangga nila. Maya-maya pa, yung sundalo ay nagpalit ng anyo mula sa pagiging tunay na tao. Naging isa itong nakakatakot na aswang. Agad na dinampot ng sundalong aswang ang batang si Nonoy. Wag! Wag po! Akala mo sundalo ako? Isinusuot ko lang ito para may lumapit na pagkain. Kaya pala wala kayong mga baril. Hindi pala kayo totoong mga sundalo. Ang matandang Edita sinakal nung isa. Tapos hinilahod at binalibag sa malayo para hindi na makita nito ang susunod na mangyayari sa batang si Nonoy. Pinilit pa rin ng matandang Edita makalapit doon. Pero paglapit niya, wala na yung mga aswang na nagpapanggap na sundalo at ang batang si Nonoy wala ng buhay. Nonoy? Anak? Nonoy? Anong ginawa nila sa'yo, anak? Edita! Nonoy! Nasaan na ba kayo? Sumigaw ang matandang Edita kaya't natunton sila ng matandang Zoilo. Nagulantang ang matanda kasi nakita niyang patay na ang batang si Nonoy. At base sa kwento ng matandang Edita na mahina ang pag-iisip, sundalo raw ang pumatay sa batang si Nonoy. Ano? Hindi ang gawain ng mga sundalo? Sundalo sila, Zoilo. Mga sundalo. Imposible. Matitino ang mga militar. Naniniwala sila sa tinatawag na human rights violation. Kaya imposible ang sinasabi mo. Inuwi na lang nila ang bangkay ng batang si Nonoy. Hindi na pinaglamayan. Diretso nang inilibing. Edita, gaano katotoo ang sinasabi mo? Nakauniforme sila ng pangsundalo. Hindi lahat ng nakauniforme totoong sundalo. Maya-maya pa napadaan na naman ang mga rebelde. Inabutan nilang kasalukuyang nagsasagutan ang mag-asawang Zoilo at Edita kahit na gabing-gabi. Magandang gabi ho. Ay, Commander Python, kayo ho pala. Ako nga ho ito. Ano ho nangyari? Bakit ho kayo nag-aaway? Tsaka may naririnig akong sundalo. Asan ang sundalo? Asan? Walang sundalo rito. Ang pinag-uusapan namin, yung anak naming kalilibing lang ngayon. Ano? Bakit? Ano nangyari dun sa batang yon? Ang sabi ng asawa ko, pinatay daw ng sundalo. Yan na nga ba sinasabi ko? Masasama talaga yung mga militar na yan. Walang pakundangan kung pumatay. Kami ho, nakikita nyo kapag dumadaan kami rito. Hindi naman namin kayo sinasaktan. Nanging tubig at pagkain lang hinihingi namin. Malamang ho, napagkama lang kayong rebelde. Nilason ng mga rebelde ang kaisipan ng mag-asawang Zoilo at Edita. Nang dahil doon, mas lalo nang naniwala ang matandang Zoilo na masasama raw ang lahat ng mga sundalo. Kinabukasan, pupunta ng lawa ang matandang Zoilo upang mangisda. Habang ito'y nag-uumang ng screen, nakita niya ang isang grupo ng mga sundalong sumasagawan. Galit na galit siya. Gusto niyang sugurin ang mga ito. Pero kapag ginawa niya yon, siguradong mamamatay siya. Lalo na't kapag may threat sa buhay ng mga militar pag ginawa niya ang pagsugod gamit ang itak. Patawarin mo ako, Nonoy. Hindi man kita maipaghigantes sa ngayon.
Nasisiguro ko, darating ang araw. Makakaganti rin ako, anak. Kahit na ganon ang nangyari sa anak-anakan niyang si Nonoy, nagawa pa rin ng mag-asawa ang magpanggap na hindi sila galit sa mga sundalo, lalo na't kapag nakaharap ang mga ito. Magandang hapon ho. Magandang hapon naman po, Teniente Argon. Buti ho napasyal kayo. Magandang hapon, Teniente, at sa inyong lahat. Napadaan lang po. Kamusta na ho kayo rito? Hindi ho ba kayo ginugulo ng mga rebelde? Hindi naman. Siya nga pala. Dita, magtimpla ka muna doon ng kape nang mapaghati-hatian ng mga militar. Sige. Ibinigay yung kape sa mga sundalo. Pero walang ni isa sa kanila ang humigop sa kape na tinimpla ng matanda. Naku ho, salamat na lang ho, pero hindi ho kasi kami nagkakape. Manghihina po kami. Teniente naman. Bakit ayaw niyong higupin ang kapeng yan? Di sana nung una pa lang sinabi niyo para hindi na kami naghirap pa na magtimpla ng kape. Masarap yan, Teniente. Yan yung kape namin na purong bigas. Alam ho namin yun. Ang sa amin naman ho, hindi ho talaga kami nagkakape kapag nagpapatrolya po kami. Ganon ho ba? Ano ho bang pakay niyo pala rito? Wala naman ho. Napadaan lang ho kami. Ay, ganon ba? Sige ho. Hindi na rin po kami magtatagal. Magpapaalam na rin po kami. Sige ho. Kayo hong bahala. Mag-iingat po kayo. Mabuti na lang talaga hindi ininom ng mga sundalo yung isang pitsil na kape. Dahil may kasamang lason yun. Lason na ginagamit ng matandang Zoilo sa pag-i-spray ng tanim niyang mga gulay sa paligid. Konti na lang! Kung ininom nila, sigurado mapepeste silang lahat. Bakit? Anong ginawa mo? Nilagyan ko ng muriatic acid. Muriatic acid? Bakit mo ginawa yun, Shaila? Ikaw na rin ang nagsabi, Edita. Ang mga sundalo na yan, sila ang pumatay sa anak natin. Shaila, hindi ko akalaing kaya mong gawin yon. Isa lang ang buhay ng anak mo. Tapos ang papatayin mo? Yung mga taong naglilingkod sa bayan? Marami sila. Kahit na! Basta galit ako sa kanila. Tapos! Nako po. Shiloh, wag mo nang uulitin yan. Mabuti lang talaga dahil hindi ininom ng mga sundalo yung kape. Sa palagay ko parang naramdaman nilang may mali. Nagkataon lang yon. Nagkataong maarte lang yung opisyal. Pero nasisiguro ko, yung mga tao niyang serhento pababa, gustong gusto nang higupin yung mainit na kape. Kasi nga gabi na. Ganun ba? Sana wag mo nang ulitin yan. Sa mga sumunod na araw, lumabas na naman ang matandang Zoilo. Pupunta ito sa maraming bahay upang makipag-inuman. Pare, magandang araw. May dala akong pulutan, pare. Pwede ba tayong uminom? Pwede naman, pare. Teka, bakit ganyan ang itsura mo? Parang may problema ka ata, pare. Nako, pare. Malaki talaga ang problema ko. Bakit, pare? Paano ka ba? Si Mrs. Ayaw na akong pagbigyan. Nako naman, pare. Bakit ka naman pagbibigyan ni kumare? Lipas na tayo parehas. Ako man. Hindi na rin ako pinagbibigyan. Pare, uminom na lang tayo, pare. Sa akin ang pulutan, sa'yo na ang malamig na alak. Sige, pare. Habang nag-iinuman sila, naikwento ng matandang Zoilo sa kanyang kumpare ang ginawa ng mga sundalo sa ampon niya. Pare, hindi naman siya kinakampihan ko, mga sundalo. Pero pare, hindi nila magagawa yun. Pare, ako man nung una, hindi ako naniniwala sa kwento ng asawa ko. Pero pare, naniwala na ako
Lalo na't nung makausap ko si Commander Python. Sinong Commander Python yon? Si Commander Python ang leader ng mga rebelde rito sa atin. Nako pare, huwag kang magpapalason dyan sa mga rebelde. Lahat ng masasama sasabihin yan, magalit ka lang sa mga sundalo. Kaya nga't maraming mga sibilyan na katulad natin ang umaanib dyan sa kilusan kasi nga nabe-brainwash pare. Pare, sana naman huwag kang umabot sa ganon. Hindi naman pare, dahil meron akong sariling plano. Ano ba yun? Basta pare, sa akin na lang yun. Matapos nila mag-inuman, nagpaalam ng matandang Zoilo. Susuray-suray itong papauwi sa kanila. Sumisigaw, galit na galit sa mga militar. Ah! Mga sundalo kaya! Kayo ang may kasalanan. Ibalik niyo ang buhay ng anak ko! Maya-maya pa, nakasalubong siya ng dalawang lalaking nakasuot ng pangsundalo, kaya't natahimik ang matandang Zoilo. Ay, magandang gabi ho, mga sir. Gabi na. Saan ka pupunta? Uuwi na ho. Sige, mag-iingat ho kayo. Sige ho. Paglampas ng dalawang sundalong naka-uniforme pero walang baril, mabilis nagtatakbo ang matandang Zoilo papauwi. At pagdating doon, ang sabi niya kay matandang Idita, meron daw siyang kakaibang naramdaman sa dalawang yun. Ano? Anong ibig mo sabihin? Anong naramdaman mo doon? Sa palagay ko, Idita, yung dalawang naka-uniforme na yun, sila ang pumatay sa anak mo. Ganun ba? Anong naramdaman mo? Basta, hindi na bago sa akin ang pangamoy na yun. Mabaho! Mabaho! Tapos iba yung dating nila. Totoong sundalo ba sila? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung totoong mga sundalo ba yung mga yun. Basta naka-uniforme ng sundalo. Habang nagagalit sa loob ang matandang Zoilo, nariyan na naman yung kakaibang ingay. Hoy! Anong ingay yan? Kung kami inyong minamanmanan, pinakikinggan ang usapan. Kilala ko kayo. Alam ko kung sino kayo. Hindi ako natatakot sa inyo. Mas lalong humihina yung tunog mula sa itaas. Hanggang sa nakiramdam na lang ang matandang Zoilo kung ano ang susunod na mangyayari. Pero wala. Wala nang sumunod na aksyon. Kinabukasan, habang nagkakape ang matanda, mas gusto nitong silipin yung mga bagong tanim niyang gulay. Habang sinisilip niya yon, nakakita siya ng kakaibang bakas. Hindi ito bakas ng taong nakapaa. Para bang nanggaling sa isang malaking hayop. Natatatlo ang daliri. Ano ito? Anong ibig sabihin nito? Oy, Shiloh! Ano bang ginagawa mo dyan? Ano bang tinitignan mo dyan? Wala ito. Wala ito. Lumapit ang matandang Idita. At doon, natakot siya sa kanyang mga nakita. Hindi. Shiloh, hindi ba ito'y nanggaling sa mga mandaragit? Sa palagay ko nga, Idita. Anong ibig sabihin yan? Shiloh, huwag kang matakot, Idita. Huwag kang matakot. At bakit di ako matatakot? Shiloh, kinakabahan talaga ako. Akala ko'y hindi na tayo masusundan ng mga yan. Ibig sabihin pala, si matandang Zoilo ay merong nakaraan, pero matagal na itong nagbago. Yung nakita nilang bakas ng mandaragit, ibig sabihin ay tuluyan na silang nasundan ng tinatakasan ng matandang Zoilo sa loob ng mahabang panahon. Halika na, Idita. Umalis na tayo. Sige. Plano nilang mag-asawang lisanin na ang kanilang bakuran. Plano nilang umalis na para hindi sila tuluyang makita ng humahabol sa kanila.
Nalabas na sana sila ng bahay. Bit-bit ang bag na may lamang mga damit nang biglang nagkaroon ng putukan ang magkabilang panig. Magang-maga yun, kaya't ang mag-asaway napadapa na lang sa loob ng bahay. Pagkatapos nito, sumilip ang matandang Zoilo sa labas. Nakita niyang nagki-clearing ang mga militar. Hindi lumabas ang matanda kasi baka mamaya mapagkamalan siya ng mga sundalo. Zoilo, anong nakikita mo dyan? Nagki-clearing ang mga militar. Huwag ka munang lalabas. Maya-maya pa si Teniente Argon kumatok sa kanilang bahay at agad namang nagbukas ng pintuan ang matanda. Ayos lang ho ba kayo dyan? Wala ho bang ligaw na bala na tumama rito? Teniente, wala naman. Katunayan nakadapa nga lang kami ritong mag-asawa. Nako, pasensya na ho kayo sa konting kaguluhan. Nagkasalubong ho kasi ang tropa at ang mga rebelde. Ayos lang yun, Teniente. Baka gusto niyo munang magkape. Nako, hindi na ho. Wala ho kaming oras para dyan. Sa pagkakataon na yon, masama na naman ang plano ni matandang Zoilo. At kagaya ng dati, gusto niyang lasunin ang mga sundalo pero hindi na naman natuloy. Tara na, Zoilo. Umalis na tayo rito. Edita, wag. Bakit? Sa palagay ko, hindi pa tayo pwedeng umalis. Nasisiguro ko na maraming checkpoint dyan. Lahat ng makikita ng mga sundalo na kahina-hinala, aarestuhin nila. Baka madamay tayo. Kilala ka naman nung Argon. Oo, kilala ko nung Teniente, pero syempre, ibang mga sundalo naman yung naka-assign dun sa daan para mag-checkpoint. Yang sila Teniente, naka-assign yan para tugisin yung mga rebelde. Kaya hindi ako makikilala roon. Ganun ba? Yan ang plano mo. Dito na lang muna tayo. Pakiramdaman na lang natin kung talaga bang mandaragit yung nakita nating bakas doon. Sige. Pagsapit ng gabi, nakahanda ang mag-asawa kung anuman ang mangyayari. Habang ang matandang Zoilo may hawak na itak. Tapos, may hawak din itong kakaibang sandata. Zoilo, ano ba yung hawak mo na yan? Maliban sa itak may kakaiba ka pang hawak. Ano ba yan? Yan ba'y ginagamit nyo noong araw? Edita, hindi ko naman sana gagamitin to Pero kinakailangan. Ito ay bigay pa sa akin ng aking apo. Apo? Sinong apo? Basta. Hindi mo rin naman alam kung sino yung tinuturing kong apo. Basta't umalerto ka na lang dyan. Baka masingitan tayo ng mga mandaragit. Naging alerto ang mag-asawa sa magdamag. Halos wala silang naging tulog. Pero wala namang dumating. Kinabukasan magang-maga may mga dumarating na rebelde. Pilit na binitbit ang mag-asawang Zoilo at Edita nang walang paliwanag. Bakit ba? Commander Payton, ano ba ito? Basta sumama kayo sa amin. Madali kayo. Kapansin-pansin sa mga ito na para bang may halong matinding galit ang pagbitbit sa kanila kasi pinagbabato sila sa loob ng sasakyan. Dinala sila sa kampo ng mga ito. Tapos doon, tuluyang nilaso ng kaisipan ng mga ito at nire-recruit. Commander Payton, ano man ang mangyari, hindi kami sasapi sa inyong kilasan. Manong Zoilo, pinatay ng sundalo yung anak-anakan mo. Ayaw mo nun, may paghihiganti mo yung anak-anakan mo. Bibigyan kita ng gamit. Ikaw ang magmamanman kay Teniente Argon. Sa pagkakataon na yun, makakaganti ka. Commander Payton, kaya kong gumante. Hindi sa ganitong pamamaraan. Ganon. Wala na ako ibang maisip Ikaw lang. Ikaw lang ang kayang gumawa nito.
Sigurado ako, makakaganti ka ng mabilisan at back up mo pa kami. Hindi na ho, pasensya na ho kayo. Ganon din ang asawang si Edita. Pilit din itong pinasasapi sa kilisan. Hindi rin napapayag ang matandang babae kaya't pinakawalan sila. Pero nang makalayo sila ng bahagya, sinundan sila ng ilan sa mga rebelde at tinangka silang patayin. Sa pagkakataong ito, doon na lumabas kung sino ba talaga ang matandang Zoilo. Bagamat sabi-sabi lang ang pinararating niya kay Edita, pero walang patunay noon. Ngayon, nakita ng matandang Edita kung sino ba talaga ang asawa niya, lalo na't nang pinauulanan sila ng bala. Sumigaw ang matandang Zoilo. Ang sabi nito sa asawa magkuble sa likod. Hanggang sa kanyang nakita na halos lahat ng bala ng mga rebelde sinalo ng katawan ni matandang Zoilo. Pagkatapos nun, tinignan ng matandang Edita ang asawa. Nakita niyang ni maski isang bala walang tumagos sa katawan ng asawang si Zoilo. Pero nung mga oras na yon, ibang iba na ang itsura ng matanda na halos hindi mo na makilala. Zoilo, ikaw ba yan? Mga rebelde kayo! Humanda kayo sa akin! Ang itsura noon ng matandang Zoilo talaga namang nakakatakot. Napakaraming mga balahibong itim ang tumubo sa buong katawan. Tinubuan ng pangil. Hindi na siya makilala ng matandang Edita. Papasugod na ang mga rebelde sa kanila. Pero nang makitang nag-iba ang matandang Zoilo, nagpulasa ng mga ito. Bumalik kayo rito! Bumalik kayo! Wika ng matandang Zoilo sa mga rebelde. Maging ang asawa nitong si Edita umatras dahil sa takot. Edita, ako ito, ang asawa mo. Zoilo, totoo nga, isa ka ngang asyang. Sabi ko naman sa'yo nagbago lang ako. Nakauwi naman sila sa bahay ng maayos. Habang tinatanggal ng matandang Edita yung mga nakapakat na bala sa katawan ni Zoilo, napatingin ang matanda sa labas kasi parang meron yatang tao na kanina pa nakatingin sa bintana. May tao yata, Zoilo? Oo, meron. Kapag tapos mo tanggalin yung mga bala, sisiguraduhin ko. Lalabasin ko ang mga ito. O sige. Ha! Yari na kayo ngayon! Paglabas ng matandang Zoilo, totoo nga, may mga taong may pakpak. Anong ginagawa nyo rito? Hindi ba sinabi ko sa inyo noon pa na hindi na ako babalik pa sa dati kong nakagawian? Ngayon, anong ibig sabihin nito? Bumalik ka na sa amin. Zoilo, hinahanap ka ng ating pinuno. Marami tayong isasagawang pagsalakay sa kampo ng mga rebelde. Sabi ng ating pinuno, magaganda ang pwesto ng mga rebelde. Mahihirapan ang kahit na sino abutin ang lugar na yon. Kinakailangan ka namin, Zoilo. Hindi! Sinabi ko sa inyong hindi! Nilabanan ni matandang Zoilo ang kanyang mga kalahi. Inisa-isa niya ang mga ito na balian ng leeg. Nang lumabas ang matandang Edita, tapos na ang laban. Napasigaw pa ito dahil may mga nakabulagtang aswang. Huwag ka mag-alala, Edita. Ayos lang yan. Zoilo, ano ba itong buhay na ito? Buhay? Ito ang buhay. Kaya nga, pilit kong nilalayo ang sarili ko sa kanila. Dahil ayokong umabot sa ganito. Ayokong habang buhay na ganito ako.
Gusto ko lang ng buhay na normal. Yun lang, Edita. Yung katawan ng mga patay na aswang, pinabayaan lang nila roon. Ayon kasi kay matandang Soylo, pag sikat daw ng araw, masusunog ang mga ito. Nang sumikat na ang araw, paparating na ang mga nagpapatrolyang mga sundalo. Mabuti na lang, naging abo na ang mga katawan ng aswang. Magandang umaga ho sa inyo, Teniente Aragon. Magandang umaga rin sa iyo. Ano ho ang atin? Balita ho namin dinampot daw kayo ng mga rebelde. Oo. Pero syempre, napatunayan sa tinatawag nilang hukumang bayan na kami walang utang na dugo, kaya pinakawalan din kami. At alam mo ba, Teniente? Pinipilit nila kami na sumapi sa kanilang kilusan. Yun naman ang hindi ko pinayagan, Teniente. Mas masarap mabuhay ng ganito. Iniwasan ko ang pagiging aswang tapos pagiging rebelde. Ano? Anong aswang ang sinasabi nyo? Hindi totoo yun. Kasi medyo nalito ho ako, Teniente. Kala ko naman ho totoo. Pero bueno, nakarating ho kayo sa kanilang kampo. Oo, totoo yan. Kung ganun, kaya niyo bang ituro sa amin? Oo naman, kayang-kaya, Teniente. Sasamahan ko pa kayo. Ngayon na ba? Mas mainam ho siguro magantay tayo ng pagdilim. Doon namin sila gagapangin. Nako, Teniente, mag-iingat kayo. Kakaiba ang kanilang kampo. Nasisiguro kong mahihirapan kayo. Nagkaintindihan sila ni Teniente Argon, kaya't napagdesisyonan na mag-aantay sila ng dilim. Nang dumating na ang takdang oras, sinamahan sila ng matandang Soylo. Yung pagsama sa kanila ay hindi kawang gawa o mabuting gawa, dahil merong masamang plano ang matandang Soylo sa mga sundalo. Ang plano niya ay habang makikipagbakbakan ng mga ito sa mga kalaban, doon siya sisingit at yung tatamaang mga sundalo, yun ang kanyang tatangayin upang makapaghiganti raw siya sa namatay na anak-anakan. Sigurado ho ba kayo? Ito na ho ba talaga yon? Wala nang iba, Teniente. Yan yon. Mag-iingat kayo. Yung mataas na bahagi na yon, merong nakapwesto dyan. Baka yun ang yumari sa inyo. O sige ho. Nagsimula na ang putukan. Ang matandang Soylo na wala sa paningin ng mga sundalo. Kaya naman pala dahil nandun siya sa itaas ng puno. Kahit na madilim ng oras na yon, nakikita pa rin ng matandang Soylo kung sino-sino ang tatamaan. Pinapanalangin pa nga ng aswang na yon na sana tamaan ng marami ang mga sundalo upang lahat ng mga yon ay kanyang dadagitin at ilalayo isa-isa sa mga kasamahan. Sa kabutihang palad, wala namang nasaktan sa mga militar at nakubkob nila yung kampo ng mga rebelde. Oh, tandang Soylo, saan ho kayo nang galing? Diyan, nagtago. Siya nga ho pala. Maraming salamat ho sa impormasyon. Paano, Teniente? Ako'y maunanat yung asawa kong maganda inaantay na ako eh. Siya nga pala. Kamusta nga pala tropa mo? Eto, wala naman tinamaan ng bala. Magaling kung ganon. Talagang mga sanay kayo sa bakbakan, hindi ba? Parang ganon na nga ho. O sige ho, salamat hong muli. Habang naglalakad ang matandang Soylo, pikon na pikon siya. Sinasabi niyang tila ba may pagkakamali sa desisyon niya kasi nga wala siyang nadagit ni maski isang militar. Ano nangyari? Soylo? Hayon, Bokya! Paano Bokya? Bokya, matitinik pala sa barilan yung mga yun eh. Wala man lang tinamaan, pero yung kampo ng mga rebelde na yun nakabkob nila. Ganun ba? Anong plano mo?
Hindi ko pa alam. Basta gagawa ako ng paraan at sisiguruhin ko na makakaganti ako sa mga militar na pumatay dyan sa anak mong si Nonoy. Shiloh, itigil mo na yan, pakiusap. Walang mangyayaring maganda dyan. Huwag ka nang gumanti. Hindi ako makapapayag. Ikaw na rin ang nagsabi na gusto mong magbagong buhay. Ginawa mo naman na yon sa loob ng mahabang panahon. Pero bakit bumabalik ka na naman sa ganyan? Nagbago ako, Edita. Pero sa pagiging aswang lang yon. At ibang usapin yung pagganti ko sa mga sundalo. Sabihin mo nga sa akin, Shiloh. Bakit ka nagbago? Meron bang tao nakapagpabago sa iyong paniniwala? Meron. Ginagalang ko siya. At kung siyang magsasabi sa akin na huwag ko nang ituloy ang masamang balak ko dyan sa mga sundalong yan, doon lang ako susunod. Ganon. Mas sinusunod mo pala ang taong yon kaysa sa akin. Parang ganon na nga, Edita. Kasi nakakatakot siya eh. Kung ako'y hindi nagmakaawa sa kanya. Kung ako'y hindi na nga ako magbabago. Baka wala na ako ngayon. Na sino ba yon? Albularyo yon. Isang nakakatakot na albularyo. Alam mo ang tingin ko sa kanya, sa tuwing gumagalaw siya may sumusunod na liwanag. Kulay puting liwanag na parabang napabalutan siya ng makapangyarihang ewan. Basta nakakatakot siya. Paano kung magpakita siya yon? Paano kung sabihin siya yung magbagong buhay ka na at ibalik mo yun dati? Paano kapag nalaman ng muntik mo ng lasuni ang mga sundalo? Baka mamaya tuluyan ka na nun. Sa palagay ko hindi naman. Maintindihan niya ako. Teka, sino yun? Hoy! Hoy! Wala namang tao. Hindi. Nakita ko may sumilip eh. Sandali lang. Pinuntahan ng matandang Zoilo yung sumisilip sa likod. Inikutan niya ang buong bahay pero wala siyang nakita. Alam ko nandito lang yon. Kung sino ka mang tampalasang ka, nagpakita ka sa akin. Hindi mo ko kaya. Walang nagpakita dahil wala naman talagang sumilip sa bintana. Marahil guni-guni lang ito ng matanda dahil sa matinding galit niya. At syempre dahil nabokya siya sa gabing yun. Kinabukasan, inaasahan na ng matandang Zoilo na dadaanan naman ang isang grupo ng mga militar. Naganda siya ng maraming pagkain. Isda, nilagang talong, nilagang okra at syempre 2 kalderong malalaking kanin. Ginayak din ng matanda yung mahabang mesa at nilagyan ng saging para magbudol fight na lang ang mga sundalong daraan. Ang tagal naman ng mga yon. Nagugutom na ako. Baka naman di darating yun. Usapan nyo ba talaga na kakain sila rito? Oo, usapan namin yon. Pero syempre, dapat dumating sila sa tamang oras. Nagugutom na ako eh. Mauna na kaya tayo? Hindi natin kakainin yan. Yung nasa loob ang kakainin natin. Ganun ba? Oo. Maya-maya pa, natanaw na nila mula sa malayo yung dumarating na isang grupo ng mga militar. Magandang umaga ho sa inyo, Manong Zoilo, Manang Edita. Teniente Argon ho. Teniente, kayo ho pala. Kumain muna tayo. Tamang-tama nakapaghanda na ako. Aba, nag-abala pa kayo ah. Pero wala naman ho ito sa usapan natin. Teniente, wag mo sabihing tatanggihan mo na naman ang pinaghirapan kong igayak para sa inyo. Meron ho kasi kaming importanteng pupuntahan. Teniente naman, ginawa ko ito. Hinanda ko itong lahat na to bilang pagse-celebrate dahil nakubkob nyo ang kampo ng mga rebelde. Tapos tatanggihan nyo ako. Sayang naman yung mga niluto ko. Inihaw na isda, nilagang okra, nilagang talong. Budol pa tayo rito. Sige na, saglit lang. Paano ba? Pwede ba? Ako muna unang titikim.
Ha? Eh, Kanole, anong ginagawa mo rito? Parang palagay ko, Tandang Soylo, masarap tong hinanda mo ah. O paano ako muna? O sige ho, kayo muna. Teka. Paano ko napunta rito? Sinong pakay mo? Ako ba? Oo, ikaw nga. Nakakasabay ko sila papasok dito eh. Nagkataon na kilala ka raw nila. Dito ka pala lumipat. Ang ganda rito sa pwesto mo. Maliwalas, marami ka palang pananim. Paano, tikman ko tong isda? Ay, wag! Teka, bakit? May problema ba? Wala. Hindi kasi para sa iyo yan eh. Para sa mga sundalo yan. Doon sa loob. Doon. Kukuha ko ng pagkain doon. Okay lang ho. Kahit tikman niya, marami naman yun eh. Sige ho, tikman nyo na. Oh, narinig mo. Tandang Soylo, titikman ko na. Walang nagawa si Matandang Soylo ng tikman ni Kanole yung isda. Dumampot din ito ng kanin at nilolon sa harapan niya. Napapikit na lang ang matanda kasi para bang inaasahan niyang may mangyayari. Bakit, Shiloh? Wala. Kayo mga sundalo. Sige, kung ayaw nyo kumain ay umalis na kayo. Pumunta na kayo sa pumuntahan nyo. Sige na at pagdating nyo na lang nyo ito kainin. Sige ho. Paano kaibigan? Okay ka na rito? Sila yung taong hinahanap mo eh. Oo. Okay na ako dito. Salamat, mag-iingat kayo mga sundalo. Tinuluyan na ni Kanole kumain habang pinagmamasdan lang siya ng Matandang Soylo. Inaantay niyang maya-maya ay babulagta na si Kanole pero hindi nangyari. O bakit Matandang Soylo? Ano bang iniisip mo ha? Hindi ka namatay? Hindi ka nalason? Alam kong may lason yun. Pero syempre, kung lason lang, hindi ako mapapatay. Paano mo nalaman na may lason yon? Nakita ko. Nakita mo? Oo. Nabasa ko yung isip mo. Totoo ba? Para namang hindi mo ako kabisado, Tandang Soylo. Bakit ka ba nandito? Nandito ako para tulungan ka. Tulungan na? Tulungan na tapusin yung dalawang nagpanggap na sundalo. Yung bang tumapos kay Nonoy. Paano mo nalaman? Paano? Nagtaka ka pa. Nakalimutan mo na ba yung huling sinabi ko sa'yo noon? Na kahit saan ka magpunta, masusundan kita. At syempre, mag-iiwan din ako ng tagapagbantay para manmanang ka. Oo nga. Natatandaan ko na nga. Paano yon? Ipinag-utos ni Kanole na itapon na yung mga pagkain kasi nga merong matinding lason. Iginit naman ng Matandang Soylo na yung mga sundalo na yon ang pumatay sa kanyang anak-anakan. Hindi ka ba nagtataka? Minsan nasa lubong mo na yung dalawang aswang na nagpapanggap na sundalo. Sila ang totoong salarin, hindi yung mga totoong sundalo. Hindi ang gawain ng mga sundalo dahil ginagalang nila ang sinasabing human rights. Takot din sila dyan. Ayaw nilang makasuhan, ayaw nilang matanggal sa serbisyo kasi bago sila tumungtong sa serbisyo, pinaghirapan nila yan. Dugo at pawis ang puhunan dyan bago nila makuha yan. Naintindihan mo? Naintindihan ko. Ngayon, maliwanag na sa akin. Sabihin mo sa akin ngayon, Kanole. Saan matatagpuan ang dalawang iyon? Ako mismo ang gagante. Sige, walang problema. Nag-antay lang sila ng ilang oras bago lumakad. Narating nila yung baryong dati na ring napuntahan ng Matandang Soylo. Ito, may aswang ba rito? Meron, may kalahi ka rito.
Nakikita mo yung bahay na yon? Oo. Anong meron dyan? Diyan nakatira yun. Yang mga yan yung mga kalahi mo rin na matagal nang umiikot-ikot sa bahay mo. Nag-aantay ng tiyempo. Ganon? Kaya pala nakakarinig ako ng huni ng Mandaragit. Oo, tama. Ano pa inaantay natin? Tara na. Walang alinlangan na pumasok sila sa loob. Pagdating doon, nakita nilang kasalukuyan pang nagpaparte ng baka ang mga ito. Ay mga kaibigan, saan nyo naman ninakaw yan? Ano? Anong ninakaw ang sinasabi mo dyan? Ang sabi ko, saan nyo yan ninakaw? Hindi na ako magtataka. Kayo pa. Hindi naman kayo lumalaban ng parehas. Hoy, ang bakang ito ibebenta namin sa palengke. Ganon. Para magkalat kayo ng lahi. Hindi ako papayag. Manong Soylo, yung matangkad, yung may hawak ng itak. Yan ang kaunang-unahang kumagat sa anak mo. Matandang Soylo! Ikaw pala yan! Ako nga ito! Buong akala ko'y totoong sundalo ang tumapos sa buhay ng aking anak-anakan. Wala akong kaalam-alam. Kayo palang dalawa na kalahi kong gumawa nun. Matagal na akong nagbagong buhay. Tinulungan niya ako. Pero kayo lang pala ang magbabalik sa aking kasamaan. Nagpalit ng anyo ang matandang Soylo. Lubhang mas nakakatakot kumpara sa naging bagong anyo ng dalawang lalaking nagkakatay ng baka. Malalaki man ang katawan ng mga ito, pero kayang-kaya silang ilampaso ng matandang Soylo. Yung isa agad niyang ginilitan, habang si Kanole naman nilapitan yung baka na kinakatay nila. Ayos, wala pa itong lawi nila. Pero kawawa naman yung may-ari. Habang nakikipagbuno ang aswang na si Soylo sa kalahi nito, si Kanole naman kumuha na ng 1 kilong laman. Sinabi niya sa kanyang sarili na iuuwi niya ito sa bahay nila Soylo para meron silang kainin. Pero syempre yung baka plano nilang isauli sa mismong may-ari. Ewan lang niya kung paniniwalaan sila na wala silang kinalaman kung bakit namatay ang bakang yun. Pinatay mo ang anak ko! Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kahit asong ka, kaya kitang kainin. Dali mo! Nagugutom na ako, nagtago na ako ng 1 kilong karne. Pag nagalit yung may-ari, babayaran natin. Pero wala tayong kinalaman kung bakit namatay itong baka niya. Nalingat lang ang matandang Soylo, kaya't nasugatan siya sa leeg ng kanyang kalaban. Ganun pa man, nakagante ang matanda. Gamit ang matulis nitong kuko, sinibat niya yung leeg ng kalaban hanggang sa ito'y tumagos sa batok. Ano ka? Akala mo ha? Yeah! Soylo, pagbabayaran mo itong ginawa mo. Kami na pag-utusan ng ating puno na magkalat ng lahi. Pero anong ginawa mo? Kaming mga kalahi mo, iniisa-isa mo. Bakit niyo pinatay ang anak ko? Ginawa namin yun para wala ka ng dahilan na magbago. Ha? Hindi niyo lang ako inintindi. Kaya, pasensya na kayo. Ipaghiganti ko ang anak-anakan ko dahil mahal ko siya. Hindi ako nagkaroon ng anak. Siya na lang ang minamahal ko. Pero anong ginawa nyo? Tinapos nyo! Kaya pasensya na kayo. Ang pinakahuling ginawa ng matandang Soylo, hiniwalay niya yung ulo sa katawan ng kanyang kalaban para siguradong tapos na ang laban at ito'y hindi na muli pang mabubuhay. Ano yari na? Tapos na. Salamat sa tulong mo. Nagtabi ako ng 1 kilong baka. Baka may laway nila yan.
Wala pa. Halika. Pagtulungan nating buhatin tong kalabaw. Sige. Si Kanole lang naman ang bumitbit sa patay na baka. Dinala nila ito sa barangay. Eksaktong nandoon ang may-ari at nagrereklamo. Gulat na gulat yung may-ari kasi patay na ang alaga niya. Sandali lang po. Inagaw po namin yan sa mga masasamang tao. Pinaghirapan kong buhatin yan kaya kumuha na po ako ng 1 kilo kung okay lang. Magnanakaw ka! Magbabayad ka! Tumakbo si Kanole papalis. Kaya naman niya kinuha yung kasi bilang paghihirap niya dahil binuhat niya nga po yung baka. Baka sabihin niyo naman magnanakaw po si Kanole. Yun po ang nakalagay sa kwento. So paano po ba yan? 1 oras lang po yung kwento natin. Hanggang dito lang po at maraming salamat. Sana po nag-enjoy po kayo sa ating kwento. Muli po ako ang inyong commander at syempre Midnight CJ. At meron pa po tayong upload bukas, sana po ay masundan nyo rin. Salamat po and good night. Enjoy listening.